Alright, so after ng 2 buwan na testing, ready na ako ibigay sa inyo ang full review ko ng Ractanaw 4K. And with the recent firmware update, up to 4K na rin ang polling rate niya even on 2.4 GHz wireless connection. So okay na okay. Nothing much has changed pagdating sa design, so mag-focus tayo sa kung ano ba ang bago sa kanya in terms of features and performance. Kasama na rin yung aking honest experience. Okay siya para sa akin, swak na swak siya sa kamay ko and solid ang features and performance. Kaso meron lang akong konting reservation pagdating sa reliability. So tara, pag-usapan natin yan. Let's get into it. Honest disclaimer, hindi bayad itong video na ito, pero pinadalan tayo ni Rockgears ng early review sample to properly test itong Ractanaw 4K. And gaya nga ng sinabi ko, 2 months ko na itong ginagamit kasi gusto ko talagang itest ng mabuti para mabigyan kayo ng properly informed decision. Now, pagdating sa specifications, hindi ko na iisa-isahin pa. Almost pareho lang naman ang specs sa original Ractanaw. Ang pinagkaiba lang naman is mas mataas na yung polling rate niya, up to 4K, and with that, syempre iba na din yung microcontrol unit niya to support that higher polling rate. And may option na din siya for web-based software, which is nice para sa mga ayaw mag-install ng software. Isa na lang din yung Bluetooth profile niya instead of 2 sa original Ractanaw, so medyo downgrade sa part na yon. Other than that, basically the same na. Sa loob ng box, we have the Ractanaw 4K mouse, a paracord cable, some replacement PTFE gliders at mga grip tapes, a user manual at yung charging dock niya. Pareho lang ng design and features sa original Ractanaw. Kung gusto nyo malaman yung full details dito saka sa design ng Ractanaw, go ahead and panoorin nyo yung review ko ng original Ractanaw. Pero nasa main channel natin yon. Lagay ko na lang yung link sa description. So ayun nga, kung mapapansin nyo, halos pareho lang ang design, shape, and overall features nitong Ractanaw 4K sa original Ractanaw. Pero may mga napansin pa rin akong pagkakaiba, at least pagdating dito sa sample ko. Same standard coating pagdating sa budget mouse. Nothing extraordinary compared sa competitors. Still using the Wano Blue Shell Pink Dot micro switches pagdating sa primary buttons, which is nice. Pero pagdating sa scroll wheel, napansin ko na may side-to-side wobble siya and di ko trip yung tunog ng notches niya. Mamaya paparinig ko sa inyo. Yung middle button naman ay okay. Same pa rin na merong display dito that also doubles as a DPI button, pero napansin ko parang iba na yung font and layout ng information sa display compared sa original Ractanaw. Now, looking at the left side, same pa rin ang shape and same pa rin ang buttons, which is 103M, pero inalis na nila yung Rack logo dito sa side kasi nandun na sa display yung Rack logo. Now, here's how the back side looks, the other side, and then sa harap. Yung opening ng USB Type-C port niya medyo makitid, so medyo limited yung compatibility niya with third-party cables. Sa ilalim, meron tayong 4 na PTFE gliders, yung switch para sa tri-mode connectivity, mode button, charging pins, and a couple of LED indicators. Andito din yung 2.4 GHz USB dongle natin. Pero yun nga, overall, halos same lang siya sa original Ractanaw, which para sa akin is on the positive side kasi swak na swak sa akin yung size and shape niya. Ang pinaka-problema ko lang sa design nito is minsan napipindot ko yung DPI button kasi masyadong dikit sa scroll wheel. Now, pagdating naman sa weight, nasa 55.5 grams ang bigat nito, which is decent pa rin naman for today's standard. Hindi sobrang gaan, pero hindi rin naman sobrang bigat, sakto lang. Wala akong problema sa primary buttons kasi subok naman na yung Wano Blue Shell Pink Dot. Kaya lang, di ko talaga gusto yung feel ng scroll wheel niya. Ramdam at rinig ko talaga yung wobble. Ito, pakinggan nyo yung sound test natin.
Now, here's a quick side-by-side look sa Raktalan Aero and itong bagong Rakta Now 4K. Hindi din naman nagkakalayo ang shape, size, and key specifications nila, pero magkaiba ang kanilang features and main selling points. Same sensor, micro switches, tri-mode connectivity, battery capacity, and other details. Yung Raktalan Aero has a swappable battery, while yung Rakta Now 4K naman has higher polling rate and may charging dock and display. Pero pagdating sa included paracord cable, di ko trip yung kasama sa Rakta Now 4K. As you can tell, napaka-stiff nito and medyo mabigat compared sa cable na kasama sa Raktalan Aero. Now, bago natin pag-usapan yung performance, check muna natin yung software. So, meron kang dalawang option for the software, either yung web-based o yung nai-install. For this video, mag-web-based na lang tayo and ipapakita ko din sa inyo paano mag-update ng firmware to unlock the 4K polling rate even on 2.4 GHz wireless connection. Kailangan nyo ng extra mouse or trackpad para dito. Pero madali lang naman. Plug nyo muna yung dongle nya directly sa PC, open the web-based software, tapos connect nyo lang yung Rakta Now 4K. Then go to the other setting and then download and update muna yung Neuralink firmware. Bale, ito yung para sa dongle. Next, click DFU device tapos connect nyo lang gaya ng nasa video. Tapos, start upgrade. After nyan, unplug the dongle and refresh your browser. Tapos, plug nyo yung Rakta Now 4K directly naman sa PC using a cable. Then, yung sunod is para naman sa mouse mismo. Download and run nyo lang din yung mouse firmware. Same process lang naman. Then, after that, replug nyo lang yung mouse and dongle and makikita nyo dito na updated na yung firmware. Honestly, I don't think this should be done on the consumer side. Dapat bago pa nila ito nirelease, okay at sure na ang firmware ng product. Pero syempre, minsan, di naman maiiwasan na may mga issues na biglang lalabas and the only way to fix it kung software-based naman ang issue is via firmware update. So at least now, alam nyo na paano mag-update. As you can see, after the firmware update, hanggang 4K na talaga ang polling rate niya, which is a nice bonus considering na this was just advertised as 2K polling rate sa wireless and 4K sa wired mode before release. Now, pagdating naman sa web-based software, maganda siya, pulido at madaling intindihin. Nandito na lahat ng mga details about the mouse. Pwede mo rin i-customize lahat ng buttons and napakadaling hanapin yung mga options na available. Pwede mo din i-adjust ang DPI stages mo dito in increments of 50. Pero kung gusto mo ng mas precise, right-click and edit mo lang to the specific value na gusto mo. Pwede mo din palitan yung kulay. Then sa performance setting, makikita nyo na yun nga, up to 4K na ang polling rate. Tapos pwede nyo din i-enable or disable yung mga ibang parameters dito. Then sa other settings, dito ka naman mag-update ng firmware gaya ng ginawa natin kanina. Okay, so pag-usapan naman natin ng performance. Solid ang performance ng Rakta Now 4K. Swak na swak din sa akin ang size, shape, and weight niya. Wala akong problema pagdating sa specs and features even when it comes to performance. Reliability lang talaga ang problema ko sa tanaw. Gaya nga ng sinabi ko, 2 months ko na itong gamit and ang dami ko nang nagawang ace and 4 kills gamit ang mouse na ito. So ibig sabihin, comfortable talaga ako gamitin siya even for competitive matches and talagang gustong gusto ko itong mouse na ito. Actually kahit yung original Rakta Now okay din sa akin. Kaya lang di ko alam pero sadyang malas ata talaga ako pagdating sa Rakta Now. Kasi dun sa original Rakta Now naka-encounter ako ng spin-out issues. Tapos dito naman sa bagong Rakta Now 4K, naka-encounter ako na nag-i-invert naman yung movement ng mouse as you can see on this example. Bali, sa loob ng 2 months, 3 times ko siyang na-encounter and hindi ko alam kung ano yung reason or ano yung specific trigger kasi biglaan lang nangyayari. Though madali naman siya ma-fix by simply turning off and on yung mouse. As per Rackyears, ako pa lang daw ang naka-encounter nito sa lahat ng mga nag-test or nag-review nitong mouse na ito. Well, ang masasabi ko lang dyan is ginamit ko talaga ito ng matagal as my daily driver and talagang tinest ko for extended period of time. Hindi ako nagmadali kasi nga gusto ko makasure na walang problema based from my experience dun nga sa original Rakta Now. Pero yun nga, baka malas lang talaga ako pagdating sa Rakta Now kasi dun sa Raktalan Aero, matagal ko din naman ginamit yun pero di ako nagkaroon ng problem. Same with other mouse na ginamit at nireview ko on the same desktop PC. Wala akong naging issue. So take it as it is. Kayo na lang bahalang mag-isip. The good thing here is that sabi nga ni Rackyears, itong recent firmware update should fix that issue. Kaya lang, di ko pa ito natetest ulit ng husto after the firmware update and ayaw ko naman na patagalin pa ulit ng another 2 months bago ko i-release yung review ko. So, ayun. And there you have it guys, maraming salamat sa pagnood. Thank you rin kay Rackyears for sending this in and for being completely open sa mga feedback and constructive criticisms ko. Kilala nyo naman ako guys, fan ako ng Rackyears kasi we always support local brands and kaibigan ko din si Sir Mike and alam ko gaano siya ka-dedicated sa mga alaga niyang products sa Rackyears. Pero syempre honest pa rin tayo kasi napakahalaga sa akin ang tiwala nyo pagdating sa mga nire-review nating product. And hindi naman talaga natin may iwasan ng mga issues lalo na pagdating sa budget segment.
Anyways, that's all my thoughts pagdating sa Racta Now 4K. Lagay ko pa rin yung link sa baba if you're interested, pati na din yung link sa review ko ng Ractalan Aero. Okay din yun, replaceable ang battery and reliable. Check nyo din. Thank you for watching, subscribe if you appreciate this video, and see you next time. Have a great day guys, you're awesome.